Tapos na kaming mag-island hopping. Balik na kami dito sa Alona Beach. Ito yung buong coastline ng Alona Beach. So dito yung area, yung meet up pag mag-island hopping kayo. Ito kayo sasakay ng bangka. Tapos yun yung boat na sasakyan nyo. Medyo malaki naman siya. Tapos ito yung buong coastline niya. Mapino yung buhangin niya, pero may mga part na ano, may mga bato-bato dun sa beach. Dito may abandonadong bahay. Tapos andito yung Blue Ocean Beachfront Resort. Blue Ocean Beachfront Resort. Tapos medyo maglalakad pa kayong konti. Meron ditong parang puntun ba yung tawag dyan, and floating puntun, floating pier. And katabi ng Blue Ocean Bohol ay yung Blue Water Dive Resort. So itutur ko kayo sa buong kahabaan ng Alona Beach. Tingnan natin kung anong mga makikita natin. Nagmamangga na naman siya. Bago kaming na-discover na mangga dito, hindi masyadong maasim. Medyo manamis-namis siya. Ang tawag ay kalabayo. Pinagsamang kalabaw at kabayo. Tama ba? Siguro po. Tingin nga ng kalabayo. Ayan. Dami-dami po kasi pangalan. So nagmamatakaw na naman po siya Kalabayo. sa kalabayong mangga. Then dito sa may bandang dulo, nandito yung Poseidon. Nag-offer sila ng mga water sports, para sailing, jet ski, banana boat, at kung ano-ano pa. Then ito yung Poseidon Water Sports. So ang daming mga turista dito. Karamihan ng nakita namin ay Koreans. Ayan, pag gusto nyong mag diving, ito, at saka mga water sports dito sa bandang dulo. Pero marami namang ibang nag-o-offer ng mga resort ng diving at water sports. Kasi kakatapos lang namin mag island hopping. Yung pinuntahan pala namin ng mga islands ay Balikasag Island at saka ano yan? Yung Virgin Island kasi hindi namin masyadong nakita kasi high tide na. Ang ganda ng dagat yun, no? Kita mo. Ang ganda ng dagat, guys. Ganda ng color. Tapos yung isa, yung isang island na meron ding sandbar na maliit ay nakalimutan ko yung tawag. Basta parang yung may rebuild. Las Islas. Ganon. Tapos dito sa bandang dulo din makikita nyo yung 7-Eleven. So kung gusto nyong mag-grocery, mga pika-pika nyo sa hotel, tubig, and pwede kayong dito bumili. Actually may isa pang 7-Eleven doon sa bandang gitna. Katabi ng 7-Eleven yung Isis Bungalows Resort. Dito naman nagsiserve sila ng Thai and seafood. Ayan. Hindi po. Tapos dito medyo close na sa high tide pa ngayon. Kaya malapit yung water dito sa walkway area. Ayan. So parang sa Boracay din may lakaran siya na ganito. Tapos yan makakabili kayo ng mga souvenirs. Tapos yan may mga nag-o-offer ng mga activities. Pwede rin kayo ditong magpa-tattoo. May permanent saka may temporary. Ito namang isa,
Mamatakaw sa mangga. Ayan. Then, ito naman ay Crazy Carabao. Crazy Carabao. Then, this resort ay, anong pangalan nito, Besho? Story ata. Ay, oo, ito yung Astoria. Pag naglakad kayo dito, marami kayong Hindi mamimit. ako pa eh. Marami kayong mag-o-offer sa inyo. May lalapit na free dinner. Ayan, dyan yun. Sa Astoria daw. Pero kasi nung last time na actually na-offera na kami nun, tapos meron daw free. Ang na-offer naman sa amin ay free stay sa hotel tsaka ano. Kaya lang may cut siya. Wala yung Lost Horizon. May cut siya. O-offeran kayo ng membership dun sa hotel. Medyo mahal siya, pricey. Ayan. So dito may mga dive shop pa rin sa side na to. Then marami ditong nagtitinda ng kalamay. Hindi yung kalamay. Ay. Kalamay, sir. Mahal. Kalamay yan. Sundot ko lang ako. Sabi niya ako pala. Tapos pwede kayo mag-chill-chill dyan sa beach kahit mainit. And dito may mga bar din at saka restaurant along the beach. Marami naman kayong makakainan na option dito. Ang mga price niya is 250 above, no? Yung kagabing kinainan namin is Italian. Umabot kami ng almost 1,000 to 1,500. Nagpasta kami tsaka pizza. Tapos ito yung mga souvenir shop. Meron din ditong nag-rent ng GoPro kung wala kayong GoPro para sa island hopping. Then ito yung kung naghahanap kayo ng murang kainan dito sa may kanto. Ayan. Mura lang dito. Dito kami unang kumain ng pagdating namin from the airport. Dito kami kumain. Mura lang siya. Tapos pwede rin kayong mag-yoga sa beach. Mag-yoga kayo dyan. Then katabi nitong karinderya, yung Beach Resort Aquatica. Meron ditong kalsada. May kalsada dito palabas. Tapos nandun yung McDo. Tapos marami ring kainan dyan palabas. So ito lang yung isang street na papunta dun sa highway. Then ito more souvenir shops. Mga abu-abubot. Pwede kayong bumili dyan. Tapos marami rin ditong nagtitinda ng shake and shawarma. Yung mango shake is 150. Yung avocado is 170. Gusto mo mag-shake? Ngayon na lang. Then meron din silang shawarma for 279. Tapos eto yung pinasarang resort. Ayan, sarado na siya. Ito yung Alona Q. Alona Q. Hindi ko alam paano siya bigkasin. Alona Q or Alona Q White Beach Resort. Pinasara siya kasi ito so basta yan, sarado muna siya ata kasi parang wala siyang permit. Yan. And may mga family dito na nag-picnic sa beach side. Nandito mga sand castle.
Pag nagpa-picture kayo, donation. Then dito sa Oasis Resort, dito kumain kami ng Italian food kagabi. Diyan kami nag-dinner. Okay naman siya, masarap naman. Yung pizza and pasta. Ayan. So yan yung mga menu nila. Meron din silang mga drinks. Then katabi niya ay bar. Escape bar. May pool table, may shisha, mga beer at mga drinks. Then more souvenir stores. Then dito mostly mga kainan. Meron din ditong money changer, kaya lang medyo sarado na. Dun pala sa kanina sa may daan palabas, meron dong ATM, may Metrobank ATM doon. Ayan. Dito pwede kayo mag-chill-chill, kumain by the beach. Ito yung Pyramid Beach Resort. Ito yung Pyramid Beach Resort. Tapos katabi niya yung Jazz Bar and Restaurant. Jazz Bar and Restaurant. Ito may pa-lunch. Maganda pala dito pag tanghali. Chill lang. Paggabi naman dito, nagta-transform siya sa mga inuman, tas may mga banda. Ito, pwede kayong mamili ng mga seafood. Dito magkano kaya dyan? Try natin later, mamaya. Mga ano? Mga nagre-range siya ng 250 above yung mga meal nila. Hindi gusto ko mag-seafood. Sige. Maghanap daw kami mamaya ng seafood restaurant. Ito naman yung Alona Vida Beach Resort and Coco Vida Bar. Tapos marami dito nag-offer ng mga tour, land tour. Kahapon kasi tinapos na namin yung land tour. Medyo mainit lang talaga. Then dito yung Piratas Alona. And meron din ditong pizza. Ayun. Ito mo kung pero hindi natin ito nakita ng gabi. Then dito sa side na to, yung massage area niya. Ay nga pala, yung sa Bohol Bee Farm, meron din silang shop dito along the beach. So matitikman nyo rin yung ice cream nila dito. Tapos ito yung massage area niya. Pwede kayong magpa-massage dyan pag medyo napagod kayo sa tour. Ayan, massage lang pa. Tapos after nung massage area, din na yung mga Henan Hotel, Henan Resort. Ito yung Hayahay. Katabi nung Hayahay Resort at Genesis ay yung Henan. So ito na yung Henan area. Dito tayo sa bandang likod dumaan. So dito, kung baga sa Boracay, dito yung Station 1. Kasi malaki yung beach area. Tapos maraming mga payong. Nag-o-offer din dito ng tours and travel. So ito yung cafe nung Henan, yung Sea Breeze Cafe. Then ayan, pwede kayong mag chill dyan, tumambay. Mamayang hapon tatambay din kami dyan kasi wala naman na kaming activities ngayong tanghali. After lunch, tapos na yung mga activities namin. May isa pa kasing island daw doon, malayo. Anong island ngayon, naalala mo? Kaya lang, ang layo niya, tapos ang mahal. Magkano nga yung island hopping natin?
1.5 isang tao. 1.5 isang tao yung sa ginawa naming island hopping kaninang umaga. Tapos yung land tour 2K. 2,000 isang tao. Yung land tour kasama na dun yung mga iba-ibang places na kasama na dun yung Chocolate Hills sa land tour. So 2,000 yung kinuha namin kasi nag-hire na lang kami ng sasakyan, private tour kasi sobrang init. Dapat kino-consider namin yung tricycle. Kaya lang 1.5 yun kapag group tour. 1.5 1,000 or 1.5? around ganon. Pero kami kasi sobrang init, nag-decide na lang kami na mag-private tour sa land tour para aircon yung sasakyan namin. At saka mas convenient kasi kung mayroon kayong gustong skip tapos meron kayong gustong hindi napuntahan, pwede nyo sabihin sa driver. Ito yung Henan Alona Beach, Bohol. Henan Resort. Katabi ng Henan Resort ay yung Henan Premier. Dito kami nakastay. Pinakadulo siya. Pinakadulo na siya, so medyo hindi masyadong crowded dito sa area na to. So ayan, dito mag-chill kami dyan mamaya after lunch. Maliligo lang muna kami. Ito yung Henan Premier Coast. And dito kami nagbe-breakfast pag morning. Pag nagbook kayo dito, kasama na yung breakfast. Buffet breakfast siya. Then ito yung beachfront area niya. Then may mga rock formations na dun sa dulo. Pero may resort pa dyan sa loob. So kaya medyo may pagka-exclusive vibe na siya. Kasi nasa end part na siya nung beach area. Then medyo high tide ngayon. Kaya at saka ang init talaga. Ito, dito kami nagbe-breakfast pag morning. Then dito yung entrance ng hotel. Itong bandang front area ng Henan ay under construction pa. So dadaan pa kayo sa mga maze. Ayan. At medyo amoy pintura pa siya. Pero ano naman, kaya naman. Dadaan kayo dito sa medyo parang tunnel sa lower ground. Then pataas, andyan yung swimming pool. Kami kasi 4th floor yung room namin. Meron naman ditong elevator. Pag tinatamad kayong maghagdan. Maghagdan naman siya. Then may mga elevator naman. Then dito sa 4th floor, may view na kayo ng beach. Ayan. So makikita nyo na yung beach dito pag nakastay kayo dito sa 4th floor. Makikita nyo siya. Tapos ito yung other resort na katabi nung Henan Premier. Ayan. So nga pala dun sa Henan Resorts, pag nakastay kayo dito sa Henan Premier, pwede nyo gamitin yung other facilities nung ibang Henan hotels. Ang hindi lang pwede ay yung mga swimming pool nila. Ayan. So pwede kayong magkumain doon, pwede kayong mag-bar, mag-order ng kung ano-ano, pero dun sa pool hindi nila ina-allow. So kanya-kanyang pool area sila.